Kinwestiyon sa Senado ang pag-aligid ng eroplano ng Amerika habang nangyayari ang panggigipit ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang depensa ng Department of National Defense sa pagtutok ni Mav Gonzales. Aali-aligid ang Poseidon aircraft na ito ng US Navy habang nangyayari ang panibagong panghaharas ng China sa resupply mission patungong Ayungin Shoal. Ito ang kwenestyon ni Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense. Kinumpirma ng DND na nasa himpapawid noon ang US Navy aircraft at coordinated ito sa Armed Forces of the Philippines. Ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Hindi rin daw nakialam ang eroplano ng Amerika sa nangyaring patintero ng mga barko ng China at Pilipinas. Yung Poseidon po, yung P-8, yun po hindi naman talaga tactical aircraft po yun. Pagkakaiba lang po ay merong surveillance capability at merong ilang anti-ship na kargamento. So hindi yun yung aeroplanong panggera talaga. Tama po sir, pang maritime domain awareness po siya na capability. Technically, hindi po siya warplanes. Sabi ng isang maritime expert, walang illegal sa ginawa ng Amerika at Pilipinas. Meron po siyang freedom of navigation and overflight doon. Wala pong nababiolate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Yan nga po yung function ng maritime domain awareness para malaman kung ano nangyayari sa lugar. Sabi ni Batong Bakal, kung magkaguluman sa West Philippine Sea, dahil yun sa ginagawa ng China dahil nagtitimpi ang Pilipinas. Sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. Bakit tayo may kano ngayon? Ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyayari, nag-upisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano. Kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat gamitin natin ang mga kaibigan at kaalyado natin para palakasin ang claim natin sa West Philippine Sea. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. Nangako rin si Zubiri na daragdagan ng Senado ang pondo ng militar at Philippine Coast Guard sa 2024. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.